Nagsasagawa po ng press conference ang Pag-asa ngayon. Pakinggan po natin ito. Pero hindi po siya nabuo at hindi naabot yung criteria na ating pong sinusundan at kaya hindi po nabuo last year at ngayon po ay inaasahan natin during this month or next month ay mabubuo na itong El Nino at nasa mataas ng percentage na mabubunga talaga itong El Nino na to. Gaya ng sinabi po na ating Undersecretary ay mayroon na po tayong collaboration or coordination with different local government unit. Ang local government unit o Governor of Bohol nag-request po ng cloud seeding operation doon sa lugar ng Bohol dahil mayroon pong kakulangan ng tubig doon sa dam na siyang nagsusupply ng irrigation water sa palayan doon sa central part ng Bohol. At marami pa po tayong nakikitang mga probinsya na below normal yung kanilang tubig. So inaasahan natin na mayroon tayong kakulangan ng tubig nitong mga darating na araw. At yun yung sinasabi natin, ano ba dapat ang gawin natin para maibsan yung negative impacts ng pagkakawala ng tubig. Mamaya sasabihin ng ating mga kasamahan kung ano po yung dapat nating gawin. Okay, thank you very much, Dr. Vicente Malano, Administrator ng Pag-asa, for that statement. Bago po natin pakinggan si Ms. Ana Soles sa kanyang update on El Nino, ay nice ko pong tawagin si Mr. Raymond Ordinario, ang ating weather forecaster. Tingnan natin kung ano yung ating magiging panahon. Raymond? Hello po, so good afternoon. So ito po yung update natin dito sa lagay ng ating panahon. And kasi po meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito po yung ating satellite image. So makikita natin within PAR, mayroon lang tayong mga maninipis na kaulapan. And dito po, yung babantayan natin is nandito sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of 2 a.m. po kaninang umaga, itinaas na to ng Japan Meteorological Agency to a tropical storm. At ito po yung pangalawang tropical storm of the year. And pinangalanan po itong WUTIP. It is defined as butterfly as suggested by Macau. So ito pong ating binabantayan ay nasa labas pa po talaga ng ating Philippine Area of Responsibility around 155 degrees east. So may kalayuan pa po ito. Then tignan na po natin dito sa wind progression. So ngayon po makikita natin sa ating wind na yung ating amihan ay bahagyang humina at yung range po, isang range of a high pressure area ang nandito sa may northeastern part ng ating PAR. Samantalang northeastern surface wind flow naman na nakaka-apekto rito sa may Central Luzon down to the Visayas area. So by tomorrow, inaasahan natin na papatuloy pa rin yung ating northeastern surface wind flow as yung bagyo natin ay kumikilos ng general direction na northwest. Then on Friday, so nakikita natin na papalapit yung bagyo. Then patuloy pa rin yung epekto ng ridge. Pero nakikita natin on Saturday, meron na namang panibagong amihan o malamig na hangin from China na pababa. Then on Saturday, or maybe on Saturday, nakikita natin na yung ridge ay pababa. Then yung may panibagong amihan, then yung bagyo ay papalapit. Then magpapatuloy po yan until Sunday. So in the summary po, so yung today's weather natin is that we are expecting generally fair weather throughout the country with slim chance of isolated rain showers over the eastern Visayas and Mindanao. Dahil po in the past days, malamig pa po ang ating hangin dahil po ang epekto ng amihan natin ay umepekto hanggang Mindanao. So kaya po maliliit na chance lang po tayo ng mga localized thunderstorm over eastern Visayas and Mindanao. And isolated light rains naman po ang ina-expect natin dito sa silangang bahagi ng ating ng Luzon area. Then from Thursday to Sunday, so magpapatuloy ang ating northeasterly surface wind flow. At pagdating po ng weekend, magkakaroon po ng southward migration. Ibig sabihin, papalapit po ulit yung panibagong amihan na makaka-apekto po sa may Luzon area over the weekend. Because of that, light to moderate rains expected over Bicol region, then some parts of Visayas and Mindanao, and from Thursday until Friday.
Then rains is expected over the Visayas, Bicol region, Central and Northern Luzon over the weekends. Pero ang inaasahan po natin talaga is mahihilang pag-ulan lang. So wala po tayong inaasahan na mga malalakas na pag-ulan over the weekend. Then si Wuti po, ito yung ating nakitang scenario. So Wuti is expected to intensify based do sa mga analysis na ginawa natin. Pwede itong umabot into a severe tropical storm or typhoon category based do sa ating mga model prediction. And it is moving in the general direction of northwest close to par. So papalapit siya ng par, pero until now, kasi since may kalayuan ito, so maraming scenario. So we pick top two scenario na nakikita natin for Wuti. Yung una is nagpinapakita nito na lalapit nga siya ng par, then mag-curve towards the east. So papalayo ng ating bansa. So yung unang scenario. Then yung isang scenario na nakita natin is posibleng pumasok ng par, pero pagpasok nito, ito ay magwi-weaken to low pressure area kasi malamig pa rin ang hangin. So kung titingnan natin yung dalawang scenario na nabuo natin, basically yung sinasabi lang natin, even though may papalapit na bagyo, hindi ito direkta makaka-apekto agad-agad. At the same time, yung dalawang scenario nagsasabi na hindi ito makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And yan yung scenario natin as of now. And salamat po.